Sa nakita ko rito, walang bantay sa reception at walang security guard. Wala po. Kondo ito eh. Di ba? Opo, parang mini condo style po. So walang tao sa front desk. Tulog po yung bantay. Patay. At wala po silang security guard. Eh dapat, di ba, pag kondo, Opo. meron dapat security guard dyan. O kahit man lang at least receptionist. Opo. Na pag nakita pumasok, tatawagan agad yung Opo. police. Nasaan po yung receptionist? Hindi po kita po sa CCTV na kasi yung CCTV nakatutok po sa reception. So makikita may sofa po sa harap and then sa gilid may sofa pa po. Doon po natutulog yung receptionist. So hindi po siya hagip. So paano nalaman ng dalawang magnanakaw na tulog yung receptionist? Kita po, no, nakatingin po sila kaya nga po na kasi po nila siguro yung pagpunta, desk. pagdaan nila, nakamotor mga to. Opo, nakamotor po. So kayo po yung nanakawan. Opo. Mr. Noraldin Madid, kayo po may-ari ng Nahar Residences. Partner po ng Red Door. Okay, bakit yung inyo pong building, bakit walang security guard? And then number 2, merong ang receptionist pero natutulog. Ayun, tuloy na nalooban yung nagrenta ng isa sa mga unit doon. Yung guest na yan po, sir, sa kung sila nagbubok sa Red Door. Matagal yan na palaging nagbubok sa amin. Mhm. Nag-stay sa amin. Yung kuan namin, sir, establishment, nasa loob ng village. Okay. O yung village namin, may guard. Okay. Gate. Bago ka pumasok sa village, may guard. Mhm. O yung receptionist namin, sir, hindi yun natutulog. Pero nakatulog siguro kasi baka siguro na tao lang siya, inaantok. Nakatulog din. Pareho lang yon. Hindi siya natutulog pero inantok siya kaya nakatulog siya. Hmm. Okay. Oo. So sir, ito po yung aking take dito. Okay. Sige, sabi nyo, doon kayo sa loob ng village at sa village may security guard doon. Then, pwede nyo habulin ngayon yung village. Kasi nagbabayad kayo sa Homeowners Association fee, di ho ba? So bakit nakalusot itong dalawang naka-helmet sa mga security guard sa village? Tatamaan dito yung mga security guard. Yung agency siguro magbabayad kung kailang merong babayaran o merong pananagutan. And then number 2, kayo rin po, sabi nyo, tao lang yung receptionist nyo, may pagkukulang dahil nakatulog yung receptionist nyo. And then pangalawa, dapat meron din bantay, kahit man lang bantay, kahit hindi security guard, sa pinto. Meron pong bantay. Bakit kung may bantay, bakit nakapasok yung dalawa? Wala kaming security guard kasi maliit lang itong establishment. So paano po itong nawala, nagamit kila ma'am? Yung sabi ko sa kanila, inimbestigahan ng authority. Ako rin, pinapakuan ko sa kanila na kailangan maimbestigahan na yan ng maayos. Okay, sige. Sa sinabi ko sa authority. Opo. Kasi yung sa oras na yun, yung police na kuan, mga 2 araw lang kasi palagi pupunta dito yung mga police. Mhm. Mga 2 oras o 3 oras lang ang kagagaling nila dito. Mhm. Nangyayari yung pangyayari. Okay. Tapos yung forma ng pagpasok ng kuan, ano ba yun? Yung magnanakaw na yun, Mhm. nakita nila yung forma. Ang pinuntahan lang yung kwarto ng dulo to dulo. Okay. Yung mga ibang kwarto, hindi nila ginalaw. Sir, it doesn't matter kung dulo to dulo ang pinuntahan. Ang sinasabi ko po kanina, dapat po panagutin nyo yung mga security guards doon sa village, nagbabantay doon sa gate. Kung sino man yung agency na yon, yun ang managot. Sargento Pepe, magandang hapon po, sir. I would assume tapos na po yung ginagawa nyong investigasyon tungkol doon sa insidente na nangyari noong October 7, 2025, yung panluloob ng 2 naka-helmet na magnanakaw sa isang Airbnb. Ano pong resulta ng inyong investigasyon? Actually, sir, tapos na po at naisampa po sa prosecutor's office ng Pasay City yung criminal aspect ng sa insidente na yun, sir. Identified ho ba yung 2 suspect? May pangalan na tayo. Yes, sir. And who are these people? Sino po sila? Taga saan sila? Anong trabaho nila? Ang 2 suspect natin, sir, dito sa insidente, sila Mark Bautista, E. Gilier, Okay. at saka si Mark Christopher Paligatos. Okay, sino po sila? Paano po sila nakilala? Through mugshot presentation, sir.
at positively identified naman ng mga biktima natin, sir. So kung meron silang mugshot sa inyo, so ibig sabihin, recidivist to. Meron na itong mga kaso dati pa. Yes, sir. Katunayan, sir, same modus sila, sir, at may napasok din silang spa sa Las Piñas, sir. Kaya doon namin na kilala itong dalawang suspect, sir. Ayun. Okay, so may kaso na isang palaban sa dalawa. Yes, sir. Okay. Sa tingin ninyo, sino may pagkukulang dito? May mga na-obserban din ho kami na lapses ng nasabing hotel, sir. Una-una, sir, wala silang security guard. Okay. Pangalawa, sir, isa lang yung bantay. Yung receptionist lang, sir. Mhm. At saka, pangatlo, sir, yung mga duplicate keys, sir, ay accessible dun sa counter area, sir. At kaakibat ng mga duplicate keys, sir, is yung mga ID ng mga naka-check-in sa mga bawat room, sir. Oh! Kaya doon nila nakuha, sir, nakita na yung mga ID ng mga naka-check-in nung oras na yun, sir, ay nakita nila na puro babae yung naka-attach na ID doon, sir. Ayun. Okay, so pinasok nila kasi babae pala naka-check-in dito. Okay, Yes, so sir. pinipili nila. So may pagkukulang po dito yung may-ari ng building. How about yung sa village po? Sabi ng may-ari, itong si Mr. Madid, may security guard daw doon sa village, sa gate, ba't nakapasok para sa akin? May pananagutan din po yung village? Yes, sir. Actually, sir, meron din ho. Sapagkat nakita din sa CCTV, sir, sa may entrance ng village, hindi man lang pinita yung dalawang pumasok na nakamotor o hiningan ng identification card, sir. Thank you po, Sarge. Mabilis kayo at nakasuhan nyo na agad yung dalawa. Thank you very much. Mabuhay kayo. Saludo ako sa inyo. Pero ngayon, Yes, sa sir. inyong opinion bilang investigador, sino dapat ang habulin nitong si Ma'am Krisa na para yung nawala sa kanya mapalitan? At least man lang, mapanagutan. Sa akin lang po, Sir Rafi, is yung sa Red Doors sapagkat sila po ang may responsibility sa bawat nag-check-in sa kanilang hotel, sir. Mr. Madid, Opo, sir. yan, opinion na po ng pulis yan, ng investigador. Opo, Kayo sir. po may pananagutan. Ang kwan lang siya dyan, ang kwan sa akin dyan, yung magnanakaw, hindi ko yan tawan. Sir, wala nang sasabi na tawan niyo po yung magnanakaw. Sir, Hindi, Sir. saka hindi ko rin yan gusto na mangyayari. Sir, sandali lang sir. Alam ko po sir, hindi nyo kaano-ano yung magnanakaw, hindi nyo po gustong yung nangyari, hindi nyo kagustuhan. However, meron po kayong kapabayaan. Yan pong sinasabi ng PNP at yan din po sinasabi ko kanina. Kasi nagpaparenta kayo, nagtayo kayo ng negosyo, tapos yung bantay natutulog, tapos walang security guard. Tapos ngayon, yung susi, nakadikit doon, yung ID, nung nagrenta. So malalaman kung sino nandoon, kung lalaki ba babae. Kaya yun, napili na babae yung nagrenta, pinasok. O tapos yung duplicate, nakatiwangwang lang. Dapat nakatago sa isang safe na lugar yun. Dapat nakasusi, nakakandado. Sa isang drawer tapos nakakandado. Bakit nakasabit lang doon, nakatiwangwang lang? May pagkukulang talaga kay sir. Kung anong karapatan ng nasa batas, okay lang yun. Kung sabi ng batas, ako ang magbabayad, wala tayong magawa kay Kwan. Sabi ng batas, ako ang magbabayad. So ibig sabihin magdidemanda muna. Para ma-identify natin na yung magnanakaw, yung ninakaw niya, ako na magbayad. Kaya rin po kami pinasok. Di ba nakuha po nung mga suspect yung susi namin? Di ba Duplicate. nagkukwarto-kwarto po sila? Oh. Ang isa pa po doon, kaya madaling napasok yung kwarto at tinutukan kami ng baril kasi wala silang double lock. So, ang way lang na mailak yung kwarto is yung through doorknob. Kaya po, napasok po kami agad. So doorknob, wala silang double lock. Wala po. Isa pa na namang lapses yun. Attorney Garrett, sino ba nag-regulate ng mga kondo para makapag-rent? At tama nga naman si ma'am, daming lapses, pati si Sargento na, duplicate susi, nakatiwangwang lang, tapos yung bawat unit, wala man lang double lock. So pag nakuha yung Opo, duplicate, Senator. makapasok na kahit na nandun sa loob, nasa loob yung yung occupant, napasok kasi walang double lock. Pag nakuha yung susi, pasok na, nanutok na. So sino sa tingin mo Opo, dito, Sen. Attorney Garrett? Kasi matigas ang ulo nito si Mr. Madid eh. Opo, Sen. Una-una po, Senator, no, ang prevailing law natin is meron tayong tinatawag na condominium code.
of the Philippines, Senator. Ang nagpapangasiwa po dito is ang ating DSUD, ang ating Department of Housing po, Senator. They have an office where they settle dispute within that condominium corporation. Tapos dito po, ang principal liability ng ating condominium corporation is yung kanilang hinayaang access doon sa common area po, Senator, no? Principally po kasi, Senator, ang security ng isang condominium is to ensure that yung common areas is safe. When we say common areas, Senator, ito po yung lobby, ito po yung mga recreational facilities, ito po yung hallways. Kailangan po ang nakakapasok lang doon ay owners of the condominium corporation. Correct. Dito po, Senator, sa CCTV nakita natin parang may-ari sila maglakad eh. They opened individual doors. In fact, they affected robbery pa nga. Nag-robbery sila with intimidation dahil nagkatutukan at may nakuha sila using that intimidation, nakapag-perform ng robbery. So, ang liability dito, Senator, is hindi nila kinip secure ang common areas. May nakapasok na outsider, Senator. So, Alam na siguro ng mga magnanakaw na ito, siguro na casing na nila na may mga Yes, lapses. Yes po, Senator. Kadalasan pong ganun po pag sa kondo po ang nakawan. Hindi po nila susubukan yan kung hindi obviously may pagkukulang sa security ang condominium mismo. Teka muna, isa pa. Okay, kaya sila na-issuehan siguro ng permit ng BPLO dahil sa pagkakalang BPLO, meron silang double lock sa mga unit, pero wala. So, pagkansalan natin yung kanilang permit. Yes po, Senator, because medyo negligent po yan, no? Kapag wala po kasing available, magman ng front desk, kunyari, tulad nga nung dun sa CCTV, mukhang wala talaga nakaposisyon that time, at least naman may kakayahan silang i-seal off yung area. Dito, clearly, open doors ang policy nila, delikado po for the residents. Mr. Madid, Opo, sir. pakakansela ko po muna ang inyong pong business permit hanggat hindi nyo po makomply yung pagkakaroon ng double lock sa lahat ng mga pinto ng lahat ng condo unit ninyo dyan, lalo pat yung inyo pong duplicate, nakatiwangwang lang, papahinto ko muna po yung permit nyo, Mr. Madid. Sa ngayon, sir, Stop operation muna kayo, sir. yung gate namin, mayroon ng bakod yung main gate. Hindi, sir. Yung lahat ng pinto ng unit ninyo, dapat may double lock. Wala eh. So kaya nga, hanggat hindi nyo makomply yan, pasasara ko muna kayo. Sige, i-double lock namin lahat yung Kaya nga, hanggat hindi nyo double lock, lahat ng pinto nyo, permit nyo muna, kansilado. Naka-double lock, sir. Pwede, tingnan ng na double lock lahat. Yung main gate namin, double entrance pa yung nilagay namin. Magandang hapon po, Mr. Tadios. Yes, good afternoon po, Senator. Di ba, kaya nyo inaprubahan yung condo unit kayo dyan sa BPLO dahil with the agreement na dapat may double lock para secured yung mga residente. Tama? Yes po, alam niyo po, Senator, siguro kahit hindi naman po siguro nasa regulasyon natin yan, dapat siguro sa seguridad po ng ating mga customers, dapat meron po yan. Yes. Kaya nga po, yung BPLO natin, Senator, napakaigpit po sa ganyan at nagtataka nga po ako at may ganyan nangyari ngayon na isang condominium, pwedeng pasukin ng sino lang, walang seguridad yung mga namumupahan sa kanila. Correct. Walang double lock. At the same time, yung susi, duplicate, nakatiwangwang lang. So kapag nakuha yung susi, madali maka-access kasi walang double lock. Kahit may mga nandun sa loob ng unit, mapapasok agad at may mga baril, yung mga magnanakaw. So sir, anong gagawin natin? Anong hatol dito sa condo unit na ito? Yes, Senator, viewing, pinapanood ko po yung interview ng both sides, Opo. Sinasabi nga po ng ating kapulisan, may pagkukulang po yung may-ari po ng condominium. Now, with regards to the LGU po, open po yung LGU ng anuman pong reklamo. Kasi kami po sa LGU, taon-taon naman po nagtatax mapping, especially po yung ating BPLO, tinitignan po yung kalidad ng mga establishmento kung mayroon silang pagkukulang. Good. At kung may pagkukulang po, ipasasarado po natin yan at dadaan po sa proseso. Ayun. Senator. Mr. Madid, Opo, sir. mukhang mapapasarap kayo. Tingin ko lang. At ipupush ko na mapapasarap kayo kasi sinabi na mismo ng PNP may pagkukulang kayo. Sinabi na mismo ng LGU, ng BPLO, ng Pasay, may pagkukulang kayo. Double whammy ka. Yung sasakyan din po na gamit ko, kasi nung hinolda po kami, lahat ng gamit ko tinangay, ultimo vape, susi ng sasakyan, dala rin po. Last susi ko na po yun ng sasakyan.
Alam naman po nila na nawala yung susi. And yet, pinato nila. Nagulat na lang ako, hinahanap po namin yung sasakyan. Wala po akong nakuhang ticket or citation. Sino pa to? Sila. Ito pong nahar. May Oh. picture din po na andun siya Ba't- nakatayo, ba't nila pinato? nakaganon. Natatakot daw po sila, baka balikan sila nung mga humold up sa amin at karnapin yung sasakyan. Ngayon, hinanap pa po namin yung sasakyan, nakita ko po, nandun sa may Pasay Traffic, malapit po sa may Lumang Senate, sa may Senate. Oh. Ayan po, Mr. Tadios, wag na pabayaran yung tow fee kasi wala namang violation. I suggest po, sana po makapunta sa office natin Okay, si Mr. very Isa, good. no? Okay. Para ma-assist po natin sila. Yes, sir. Yes, sir. Okay. At gusto ko po, sir, kung hindi to makipag-ayos, itong si Mr. Badid, pasaran na lang natin. Kung gusto mo, hearing natin sa Senate, Attorney Garrett, para lahat ng mga condo, lahat ng mga buildings, secure dapat yung mga tenants. Tama ba, Attorney Garrett? I-hearing natin yan. Tama po, Senator. Doon po sa revised, may IRR po kasi na pinublish ang DSUD. Ang kailangan po sa all condos is they must conform to the minimum standards of safety, building code. Kasama na po dito kasi yung standards of security. Unfortunately, Sen, kahit parami na ng parami ang tumitira sa condo, not a lot of people know their rights pagdating po sa condominium ownership. So maganda nga pong i-hearing po natin. Ayan. Mr. Madid, Opo, sir. huwag ka mawala sa hearing, ha? Opo, sir. Ano, may hearing pa tayo o ayusin mo na lang itong mga nabala? Hindi, pwede naman pag-usapan. Pag-usapan. Pero ang gusto ko, sir, kasi yung lahat nila kukunin sa akin. Alam nila, hindi ako nagnanakaw. Sir, wala nagsasabing magnanakaw ka. Sino ba nagsasabing magnanakaw ka? Hindi, Ikaw lang mismo hindi. nagsasabing magnanakaw ka. Ang sinasabi namin ko, ni PNP, ni BPLO, ni Pasay LGU, may mga pagkukulang ka. O yung iyong establishmento may pagkukulang. Yun po yun. So ngayon, sir, kung paninindigan mo yung katigasan mo ng ulo, di palaki natin to. Kung yun ang gusto nyo, sir, okay lang naman sa amin. Ngayon, kung babayaran mo yung dalawang biktima, i-compensate mo, tapos ngayon, lagyan mo na ng mga double lock lahat ng unit, tapos ang problema. And then, ituloy mo yung demanda doon sa dalawang magnanakaw. Tama? Good. Sige, so pupunta tayo ngayon sa Pasay LGU, sa munisipyo ng Pasay at doon kayo magkaayusan ng mga biktima. Okay? Sige, sir. Thank you, sir. Mr. Tadios, Yes, Senator. pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan para mag-file siya ng formal complaint and then tingnan natin kung mapag-ayos natin itong magkabilang panig. Ano po, sir? Yes, please, sir. You're always welcome po dito sa Pasay. Actually, hindi maganda yung pangyayari pero napaganda po yata. Gawa po nung kami po sa Pasay magpapasa na isang ordinansa para i-require po yung ating mga establishment na dagdagan yung kanilang security measures. Ayun. So, dahil po dito sa pangyayaring ito, parang may maganda pong nangyari. Okay. At may Kahit papasok po papaano. natin sa conference. Sige po. Sir June, pupunta kami dyan sa inyong tanggapan at kasama na rin po itong si Mr. Madid. At kung kinakailangan, pati yung PNP, sasama rin natin. So, Attorney Garrett, Yes po, Senator. tingnan natin kung mapag-ayos natin ito. Pero pag hindi, di hearing natin. Or just the same, pwede na rin siguro para magkaroon ng Yes, awareness sa lahat ng mga Siguro nagpaparenta po, ng mga kondo. Senator, Nagbebenta we ng still kondo. pass that resolution and then kapag things don't go the right way, saka po natin siya ipa-call for hearing sa nararapat pong committee po, Senator. Sige, ma'am. Thank you Doon po. natin magkita Opo. kay Thank you po, Mr. sir. June Tadios.